Okay, so magandang hapon po sa lahat. Nandito na naman tayo sa isang session ng ating Up-to-Date Club. Ang topic po natin ngayon ay tinnitus. Ang magdi-discuss po sa atin ay ang mga taga San Juan. Okay, so bago tayo mag-umpisa, magpakilala muna po kayo and then pwede nyo na pong i-share yung inyong presentation. Okay? Sige po. Kami po ang Barangay San Juan, PHW. Ako po ang presenter number 1, si Julie Carillo. Ako po si Crisela Pablo, presenter number 2. Ako po si Joan Ramos, presenter number 3. Ako po si Auring Luna, presenter number 4. Kasalukuyan po, ang patient J po ay may informasyon nyo po ay isang babae. Isa po siyang 58 years old. Ang address niya po ay sa San Juan. Isa din po siyang medyo maganda pong babae. Ang nagpatingin po siya, ang vital sign niya po ay, ang HR niya po ay 32, ang RR niya po ay 20, ang temperature niya po ay 36.2, yung pong BP niya ay 120/80. Yung timbang niya naman po ay 66. Ang height niya po ay 165 cm. Ang complaint niya lang po ay meron po siyang naririnig daw po sa kanyang tenga. Ngayon po ay para daw po kasi nung una ay para lang pong may maingay sa kanilang kapitbahay. Hanggang sa nagtagal po naramdaman niya na hindi po nawawala ito. Kaya po siya na magpatingin sa isang private doctor. Sa EENT po yun. Ang findings po, na-diagnose po siya, tinnitus daw po yun. Kaya po ang ginawa po namin ay nag-search po kami sa up-to-date. Tinay po namin ang tinnitus. Ngayon po, inano po namin yung patient tab. Mga lumabas po doon yung basic education, patient education. Tinnitus ringing ear, the basic. Ito po ang mga lumabas. What is tinnitus? What causes tinnitus? What are the symptoms of tinnitus? Should I see a doctor or nurse about the ringing of my ears? Is there a treatment for tinnitus? What will my life be like? More on the topic po. Ngayon po, gumamit po kami ng Google para po i-translate para maiutalin sa Tagalog ang up-to-date na nasa wikang English. What is tinnitus? Ano daw po ang tinnitus? Ang tinnitus po ay ang terminong ginagamit ng mga doktor kapag ang isang tao ay nakarinig ng tugtog, paghiging, pagsirit o pag-ungol sa isa o magkabilang tainga. Maraming tao ang may mga ganitong problema. Sa ilang mga tao, maaari itong tumagal ng mga buwan o taon. Ang ingay sa tainga ay maaaring nakakainis. Ngunit hindi ito karaniwang tanda ng isang seryosong problema. What causes tinnitus? Ano daw po yung sanhi ng tinnitus? Ang tinnitus ay kadalasang sanhi ng pinsala sa mga selula sa isang bahagi ng panloob na tainga. Makikita po natin sa baba yung normal na tainga po ng isang tao. Kapag nasira ang mga selulang ito, nagpapadala sila ng mga senyales sa utak na nagpapaisip sa iyo na nakaraniwan ay nakakarinig ka ng mga bagay na wala talaga. Ang pinsala ng mahantong sa tinnitus ay maaaring sanhi ng mga sumusunod. Normal na pagtanda at pagkawala ng pandinig, malakas na ingay, mga gamot kabilang ang ilang antibiotic, gamot laban sa seizure at pampawala ng sakit, mga pinsala sa ulo o leeg, ilang sakit. Ano po yung symptoms of tinnitus? Karamihan sa mga taong may tinnitus ay nakaririnig na mataas na tono, tuloy-tuloy na tugtog. Ang ilang mga taong may kondisyon ay nakarinig ng mga tunog na pumipintig, pagmamadali o humuhuni. Ang mga tunog na ito kuminsan ay lumalakas o humihina habang gumagalaw o nag-ehersisyo. Should I see a doctor or nurse about the ringing in my ears? Oo.
Kung makarinig ka ng tugtog o iba pang tunog na hindi narinig ng mga tao sa paligid mo, magpatingin sa iyong doktor o nurse. Katulad ni patient J na akala niya na palagi siya may naririnig sa kapitbahay na may gumagawa. Maaari sila magsagawa ng test upang matiyak na walang seryosong mali sa iyong mga tainga. Nag-search po kami ng iba't ibang tunog. Saglit po tayong tumahimik at pakinggan po natin ang mga ito. Yung mga karaniwang tunog po sa paligid. Naririnig ng may tinnitus. Ito ang papatay sinti kanina. Yun lang ito, napapatay sinti. Is there a treatment for tinnitus? Ang nakakagamot ng tinnitus. Ngunit kadalasan ay maaari silang mag-alok ng mga paggamot at pamamaraan na nagpapadali sa pamumuhay. Ang mga posibleng paggamot ay kinabibilangan ng hearing aid. Ang mga taong ang tinnitus ay nauugnay sa pagkawala ng pandinig ay kadalasang nakikita na sila ay hindi gaanong naaabala ng kanilang tinnitus kung sila ay kukuha ng hearing aid. Ang mga hearing aid ay ginagawang mas malinaw at mas malakas sa mga tunog sa labas, na tumutulong na gawing less noticeable o hindi masyadong kapansin-pansin ang tinnitus. Tinnitus retraining therapy. Sa panahon ng tinnitus retraining therapy, nakikipagtulungan ka sa isang eksperto sa tinnitus para sanayin muli ang iyong utak. Natututo kang tingnan ang tugtog sa iyong mga tainga bilang normal na tunog ng background kaysa nakakainis na mga abala. Sa paglipas ng panahon, ang mga tunog ay hindi nakakaabala sa iyo. Kumbaga nasasanay ka na dun sa mga tumutunog sa tainga. Biofeedback. Sa panahon ng biofeedback, natututo kang huminga ng malalim, magpahinga at baguhin ang iyong reaksyon sa iyong tinnitus sa ibang mga paraan. Tinutulungan ka ng pamamaraan na hindi gaanong maabala sa mga tunog. Cognitive Behavioral Therapy. Sa panahon ng Cognitive Behavioral Therapy, nakikipag-usap ka sa isang psychologist o tagapayo. Nagtuturo ito sa iyo ng mga paraan upang makagambala sa iyong sarili at makayanan ang ingay sa tainga. Mga tunog na tumatakip sa tinnitus, sounds that cover up tinnitus. Minsan ay maaaring takpan o imas ng mga tao ang tugtog sa kanilang mga tainga sa pamamagitan ng pakikinig sa musika o iba pang malambot na tunog. Mayroong kahit isang white noise na aparato na gumagawa ng tunog upang imas ang ingay sa tainga. At ang huli, mga hindi napatunayang paggamot, kabilang sa iba pang paggamot para sa tinnitus ang electrical stimulation, acupuncture at herbs. Wala sa mga paggamot na ito ang napatunayang gumagana, pero may mga nagsasabing nakakatulong sila. Kung gumagamit ka ng alinman sa mga paggamot na ito, siguraduhin sabihin sa iyong doktor o nurse. What will my life be like? Kung mayroong kang tinnitus sa loob ng mahabang panahon, malamang na hindi ito mawawala. Ngunit, maaaring hindi ka na gaano mabahala sa paglipas ng panahon. Subukang huwag hayaan ang iyong sarili na mabalisa sa iyong kalagayan. At kung nalulungkot ka tungkol dito, humingi ng payo sa iyong doktor o nurse.
Kung ang iyong tinnitus ay nagpapahirap sa pagtulog, kausapin din ang iyong doktor o nurse tungkol dito. Ang pagkawala ng tulog ay maaaring magpahirap sa buhay. Ngunit maaaring may mga paggamot o diskarte para subukan mo. Ang treatment mo kay patient J, ang binigay po sa kanyang gamot ay Rivotril. At saka po nagpa-test din po sa hearing test at saka po sa EEG. Hindi pa lang po siya nagpapa-EEG. Nabutan po kasi siya ng pandemic at saka po wala po siyang sapat na pera para po doon. Kaya po ang dahil kung sa tinnitus ay hindi pa po alam kung talagang kasi sabi po sa kanya baka daw po sa ulo nagkagaling. Okay. So, okay na po ba? Yan. Opo. So, bago ang lahat, magpalakpakan muna po tayo. No? Napakaganda po ng presentation ng mga BHWs ng San Juan. Okay. So, balik ko lang sa slide. May binigay pa sila sa ating example ng mga tunog na usual na naririnig, no, sa pag merong tinnitus. So, tanungin natin si Dr. Ray, meron ka bang comment dun sa kanilang shinare sa atin tungkol dun sa kanilang pasyente? Magandang hapon po. Rinig ba ako? Sige. Marami akong nakikitang pasyenteng may tinnitus. Yun yung ang simpleng definition ng tinnitus sa Pilipino is may naririnig ka na actually wala naman. So kung nakakarinig ka ng ugong na yung ibang tao di naman nakakarinig, malamang tinnitus yun. Ngayon kung nakakarinig ka ng number ng loto at mali, malamang tinnitus din yun. Joke lang yan, joke lang. So, hindi mga salita, hindi paiba-iba ang tono ng tinnitus. Malimit at tuloy-tuloy lang siya. Parang yung pinarinig kanina. Parang huni na tuloy-tuloy. Ngayon yung huni pwedeng mataas ang tono o pwedeng mababa. Malimit, yung huning yun ay katumbas ng pandinig ng tenga mo na humina. So ang tinnitus, malimit na malimit, may kasamang paghina ng pandinig. Okay, so ang pinakasimpleng pwedeng gawin para pag-examine ng tinnitus ay silipin yung tenga. Kasi kung may nakabara, pwedeng humina ang pandinig at makaranas ang pasyente ng tinnitus. Susubukan ninyo, takpan niyo yung tenga. Punta kayo sa isang tahimik na lugar, malamang makakarinig kayo ng ugong. Ganon ang tinnitus. No, so, kahit mga bata, pagka merong nakabara sa tenga, nagkakaroon ng tinnitus. So, ang gamot lang doon actually, matingnan ng isang doktor na marunong magtanggal ng nakabara para maayos yung tinnitus. Okay. So ang pinakaano diyan, pinakailangan niyo malaman, walang umiiksi ang buhay sa tinnitus. Kailangan lang talaga masilip yung tenga bago kayo maggawa ng conclusion na may ibang mas malaking problema. Karamihan ang problema is humina lang ang pandinig. So isa kong ginagawa pang test ng pandinig, simple lang, ballpen, lapit nyo gano'n, click-click nyo, nag-click niya. Lapit nyo, tanong nyo kung naririnig niya. Tapos gawin nyo rin sa kabila, kung naririnig niya, kung pantay yung pagkakarinig. Tapos ilayo nyo ng konti, palayo ng palayo, tingnan nyo kung pareho ang pandinig. Pag hindi pareho, malamang
mahina o barado yung isang tenga at may problema sa pandinig. Okay? Pagkatapos, isa pang malimit na dahilan ng tinnitus ay yung mga nagtatrabaho sa maingay na lugar. Katulad ng yung mga nagtatrabaho sa may makina ng barko. No, pag nagtatrabaho kayo sa maingay, nasisira yung pandinig nyo sa isang tono. So ang tawag doon actually is noise-induced hearing loss. Malimit ang reklamo ng mga pasyenteng may ganyan ay tinnitus. Okay? So isa pa, yung mga sundalo na bumabaril, palaging bumabaril pero hindi nag-iingat sa pandinig, hindi tinatakpan. So malimit kung kanan sila, mahina yung kanan na pandinig nila. Doon sila nakakarinig ugong sa tenga o tinnitus. O kaya yung mga tao, yung mga nagtatrabaho sa alam niyo ba yung pandurog ng simento, yung jackhammer? Yun, nakakasira din yung ng pandinig kasi buong araw sila na nakakarinig ng ingay at nasisira yung pandinig. Malimit, pupunta sila sa inyo para magreklamo ng tinnitus. So ang pinakasimpleng paraan para malaman kung may mahinang pandinig, tatanungin nyo lang kung anong trabaho niya ng pasyente. Kung nagtrabaho siya sa maingay, kunyari mga seaman na nagtrabaho sa makina ng barko, malamang may mahinang pandinig yun. Yung mga sundalo o mahilig bumaril, malamang meron din mahinang pandinig yun. At saka yung mga musikero na nagtatrabaho sa mga sa mga banda na malakas masyado. O kaya yung mga anak ninyo na palagi naka-iPad na sobrang lakas. Nakakasira yun ng pandinig at malimit pag nasisira na, ang reklamo nila ay tinnitus. So yun yung mga pwede niyong gawin actually. Tanong niyo lang muna. Tapos kung meron ng mga ganong problema, siguro maganda i-refer niyo na sa ENT para magawa ang tamang paggamot. So yun lang muna. Yan. Sir, may mga tanong dito. The more the merrier. Yeah. Si Dr. Dance muna. Sir, may tanong ka tungkol sa pasyente. Yan, hindi ko mahanap yung pindutan eh. Yeah, gusto ko malaman kamusta ba yung patient? Gumaling ba? Na nakakarinig pa rin ba? O ano na bang nangyari? Magandang idagdag sa mga sa mga presentation kung kumusta na yung patient. Doc, kasalukuyan pong nagtitreatment po siya sa neurologist. Binigyan lang po siya ng gamot, tapos po sa ENT po, nakapagpatingin na rin po siya, okay naman po ang tenga niya. Oo. Tapos sa hearing test po, nagpa-test na rin po siya sa hearing test, medyo hearing loss ang medyo niya po sa kanya. Pero ano pa rin, may tinnitus pa rin siya. Opo, di po nawawala. Talaga. 2 years na po, Doc. Ang pinayo sa akin nagpatingin ako kay Dr. Casili dati dahil diyan. Ang ginamit ko earphone at saka music. Yung pinatugtog ko lang buong araw at saka sa gabi pag hindi ako makatulog. Pagkatapos ng mga ilang araw lang parang hindi ko na napapansin. So baka pwede niyong subukan. Pinasubok na din po yun ni Dr. Shoson. Okay. Wala naman din po, ganun pa rin po eh. Ganun pa rin. Ang hirap Oo. Hirap po, mahirap po matulog. So pwede pong gumamit ng radyo sa tabi, tapos medyo tamang-tama lang yung lakas para hindi niya marinig yung ugong. Kasi ang nakakasirap sa kanyang hindi makatulog yung tuloy-tuloy na umuugong. Tuloy-tuloy po, Doc. Lalo tumutuloy, lalo niyang pinapakinggan at lalong nasisira ulo niya. Okay. Yan, so pwede raw.
May isang tanong pa po dito galing sa Barangay Gugo. Yun daw po bang luga ay posible po bang magkaroon ng tinnitus kung may luga daw po ba? Posible daw po ba yun? Posible po yun kasi hihina ang pandinig pag may luga, hindi makapasok ang tunog. At saka pag may luga, malamang may infeksyon na sa loob ng tenga at nasisira na yung pinaka-nerve, yung pinaka mga ugat or nerve dun sa kaloob-looban ng tenga. Pag nasira yun, humihina ang pandinig. So pag mahina ang pandinig, lalo na pag nandun ka sa isang tahimik na lugar, dun ka makakarinig ng ugong or dun ka nagkaka-tinnitus. Galing po kay Jeda. Sa bata po, ilang taon po pwedeng magkaroon ng tinnitus or tinnitus? Ang problema po sa bata, hindi niya maiisa salita kung ano yung nararamdaman niya, basta sasabihin niya may naririnig siyang ugong. Pag sinabi niya na yon, pinakamaganda ay ma-examine ang tenga kung talagang may mahina na pandinig. Pero pwede rin sa bata. Sir, pag daw po ba nagkaroon ng tinnitus, early signs of hearing loss na daw po ba yun? Malabang may hearing loss pagka may tinnitus. Karamihan. Okay. And then, Yung iba, medyo may loose thread lang sa utak. teka lang. Sabihin nila, may umuugong. Ibang klase na yon. Walang. Ito naman po galing kay Miss Rodora Medina. Paano po pag laging naka-headset ang pasyente na medyo mahina ang pandinig? Mas lalo daw po ba itong makakaapekto sa kanya? Kung mahina po ang tunog ng earphones, hindi naman masyadong makaka-apekto sa pandinig. Kumpara nyo na lang yan sa di ba pagka naputukan kayo ng bawang sa tabi ng tenga nyo, pagkatapos may naririnig kayong ugong, yun actually yung tinnitus. Pero yung hina ng pandinig nyo, pansamantala lang. Ngayon, pagka tuloy-tuloy ang tunog na malakas, hihina talaga ng permanente yung pandinig nyo. Yun, magkakaroon ng tinnitus pero tuloy-tuloy rin. Okay. So, yes, Carl, anong tanong galing sa San Juan? Ano po, hello po, ako po magtatanong, Doc Ray. When it comes to mental health po, kasi po si patient J, ang kwento niya po is, parang naapektuhan yung kanyang mental health na to the point na medyo nahihiya na siya sa sarili niya nung nalaman niyang may tinnitus siya. Yung parang medyo bumaba po yung self-esteem niya. Ano po yung words niya para sa mga patient na may ganito? Hindi niya kasalanan yun. Sabihin mo, ikaw rin, mahina pandinig mo, lalo na pag may umuutang. Hindi niya kasalanan yun, mahina pandinig. Kailangan lang gawa ng paraan. Share ko lang din po kasi yung age niya 58. So kasi sa nabasa ko po ito, common po sa mga premenopausal na mga babae, nakaka-experience ng tinnitus. So isa rin po yun sa factors, pwede niyo sabihin sa kanya na baka sakali dahil nandito na siya sa stage na, nasa stage na yun na siya, kaya rin po niya to na-encounter. Kaya mahalaga lang sabihin mo sa kanya na hindi nakamamatay ng maaga ang tinnitus. Kaya may tinnitus ka, kaya hindi, kaya wala, pareho pa rin ang haba ng buhay niya. Pero lang kung hindi mo marinig, butina ng tren. Okay. So, may tanong pa po ba? Meron pa pong gusto magtanong? Kaya si Dr. Dance, habang naiisip daw niya, naririnig niya. So dapat hindi niya talaga siya iisipin. Oo nga eh. Kasi pag lalo
Pag masyado kang nadi-disturb nung masyado mong pinapansin, lalo lang siyang lumalakas eh. So kung pag-uukulan mo ng atensyon, ibang mga bagay, edi ano siya, nalilimutan mo eh, nawawala siya dun sa background. So subukan nyo, pakinigin nyo ng, baka naman yung music na pinakikinggan niya, ayaw niya. Baka kailangan yung music na gusto niya. O, so maghanap nung ano, tsaka dapat nga mahina lang. O, para, nawawala siya eh, pagka ano, pag may iba kang pag-uukulan ng pansin, yung tenga mo, ilagay mo, iba ang pinapakinggan. Pwedeng ano eh, totoo naman sabi ni Dr. Casili, di ba, kung minsan yung ayaw mong marinig, hindi mo marinig. Pag may laging pinapagawa sa iyo, pwede mong di naririnig. Pero yung gusto mo, mas naririnig mo. So yung tenga natin nakakapili ng pakikinggan. So pagpiliin mong pakinggan yung ibang bagay, na baka matalo mo yung tinnitus. Ito nga ngayon, hindi ko matanggal eh. Makikinig ako ng ibang bagay mamaya para mawala na naman. I-advise ninyo kasi nandiyan kayo, hindi naman kailangan ng license para magpayo. Di ba nga, ako lang ba nakakarinig nun o lahat? Nakakaano po na paranoid. Yeah. Meron na-download kung saan-saan. Ang tawag nila white noise. Tapos pwede nyo tugtog yun sa cellphone ninyo para hindi nyo marinig yung ugong. Gusto mo i-demo, Ray, yung tunog? Diyan ba? Actually, ang tunog doon parang yung TV dati na patay na pag wala ng istasyon. Parang papel na ginaganon. Kaya lang tuloy-tuloy. Tsaka hindi iba-iba yung lakas. Isang tuloy-tuloy lang na yun ang white noise na tinatawag. Mada-download yun saan-saan. Ayan, baka makatulong kayo. Eksperimento. Wag lang gamot. Okay, so may tanong pa po ba? Yes. Tatanong po ako. Pwede pa po ba siyang talagang magpa-test po sa neurologist? Kasi yun po ang sabi ng doktor sa kanya na magpa-test daw po sa neurologist kung saan po talaga daw nagmumula yun. Ingay. Palagay ko po, pwede naman. Pero yung sinabi niyang may mahina na siya na pandinig, ayun na yung problema eh. Kaya siya nakakarinig ng tinnitus kasi meron siyang hina ng pandinig. So yun na dapat ang bigyan ng tuunan ng pansin. Thank you po. Okay, so may tanong pa po ba? Kung wala na po, magpalakpakan po tayo lahat para ulit sa San Juan. Ganda ng presentation, extra effort. Meron pa silang example ng mga tunog na naririnig, karaniwang naririnig pag merong tinnitus. Ang galing. So, Ang yes, galing. very good. May demo pa. Opo. Kaya yata bumalik yung tinnitus ko dahil sa demo nila eh. Okay, maraming salamat sa San Juan. Ang galing. Yeah. Huwag niyo pong kalimutan na ilagay log in dun sa link for your attendance at tsaka sagutan yung short quiz na binigay ni Carl. Quiz pa tayo, sir. Pero regarding dun sa topic natin today. Okay? So, turn on your videos. Picture taking na po tayo. Okay, dalawang beses po ako mag-take ng picture. Ready? So, 1, 2, 3. Ilang kayo? Okay, isa pa po. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, maraming salamat. Congratulations sa presenter.
Kita ulit tayo Congratulations. in Hello po, bye-bye. Bye-bye. Bye. Salamat po. Girls,